Ang pagbasa ng Biblia at ating pong tunghayan sa ating mga banal na aklat. Sa aklat ni Mateo, kabanata 6, mga talata 9 hanggang 15. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Salamat sa pagkabasa at pagkadinig ng mga banal na salita. Nawa po ay puspusin tayo ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu, lalo't higit sa lahat ang ating mga tatay, upang maging makapamuhay tayong kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ang atin pong teksto ngayon ay tungkol sa panalangin ng ating Panginoong Jesus, yung The Lord's Prayer. Marahil kayo po ay magtataka, bakit panalangin ang topic? Gayong Father's Day naman. Ito po ang napili ko dahil nakita ko po na napakaganda ng modelo na ipinakikita nito tungkol sa mga tatay. Ipinakikita po dito kung anong dapat ginagawa ng mga ama. Ipinakikita din po dito sa panalangin ito kung ano ba dapat ang aasahan ng mga anak sa kanilang mga tatay. At sa panalangin pong ito, the Lord's Prayer, ay tinuturuan tayo na huwag husgahan ng ating mga tatay ayon sa pamantayan ng sanlibutan, kundi ayon sa pamantayan ng Diyos. Ano nga po ba ang mga tatay ayon sa panalangin Ama namin? Una po, ang prioridad ng mga ama ay ang Diyos. Sa mga talata po, sinasabi po dito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Mga tatay, sa talata pong ito, hindi po ibig sabihin na pipilitin ninyo ang inyong mga anak na sambahin kayo o pipilitin ang mga anak na pakabanalin ang inyong pangalan o apelyido. Kundi ang pangunahing prioridad ng mga tatay ay titiyakin niya na ang pangalan ng Diyos ang siyang dinadakila ng mga tatay sa pamamagitan ng kanyang matuwid na pamumuhay. Sambahin nawa ang pangalan mo. Nasikapin po ng mga tatay na makita ang kabanalan ng Diyos sa tahanan sa pamamagitan ng mga tatay na namumuhay sa kabanalan. Marami po ngayong mga tahanan na hindi na prioridad ang pagsamba o pagdakila sa Diyos. Mas naging prioridad ngayon ng mga tahanan ang paghahanap ng mga material na bagay. Ang mga tatay ay gawa ng gawa, hanap ng magandang trabaho at magandang sweldo. Anong rason? Hindi upang dalhin o turuan ang kanyang mga anak sa pagsamba at pagdakila sa Diyos, kundi upang maibigay ang mga material na pangangailangan ng mga anak at ng buong pamilya. Ni hindi nga siguro naaalaala ng mga tatay na sabihin sa kanilang mga anak na, mga anak, yung ibinibigay ko sa inyo
o yang pinadadala ko sa inyo, bahagi na naman ninyo ang Diyos. Para matuwa siya o mabigyan naman ng kapurihan ang pangalan ng Diyos na siyang nagbibigay sa akin ng tagumpay para makapaghanap buhay at kumita ng maganda. Isang pastor ay nag-interview sa kanyang mga miyembrong bata at kabataan. Ang tanong niya, anong higit na mahalaga para sa inyong mga tatay? Marami pong mga bata at kabataan ang sumagot. Sabi nung isa, pera po ang mahalaga sa tatay. Kaya po siya po naghahanap lagi ng pera para sa amin. Ang iba naman ay sumagot, trabaho po. Kaya nag-abroad po ang aking daddy dahil kailangan pong trabaho. Ang iba naman ay sumagot, grado ko po. Gusto lagi ng aking daddy na mataas ang grado ko sa eskwela. Ang iba naman ay sumagot, gusto po lagi ng papa, ako'y nananalo lagi sa contests sa school. Sa lahat po ng in-interview, ilan lamang ang sumagot na Diyos po ang mahalaga sa aking tatay. Nagulat ang pastor sa sagot ng mga bata, sapagkat ang mga pamilyang iyon ay puro mananampalataya. At bakit kakaunti lamang ang higit na nagpapahalaga sa Diyos sa kanilang tahanan? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Mga tatay, gawin po nating prioridad ang pagsamba at pagdakila sa Diyos sa ating mga tahanan. Akayin po natin ang ating mga anak. Akayin po ang buong pamilya sa pagsamba sa Diyos. Ikalawa po, ang isang ama ay nagpo-provide o nagbibigay sa kanyang mga anak. Sa panalangin po, sinasabi po dito, give us this day our daily bread. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Sa huling bahagi po ng chapter 6 ng Ebanghelyo ni San Mateo, mababasa po natin doon, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin para mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman ay pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Dito po sa responsibilidad na ito, tinawag ang mga tatay o ang mga ama ng tahanan na magbigay para sa pangangailangan ng mga anak. Kaya po kayong mga tatay ay ginawa ng Diyos ng mga tatay upang gawin ang responsibilidad na ito. This is a special call, special na panawagan para sa mga tatay. Hindi lang dapat ikatuwa ng mga tatay na may anak siya o sila. Hindi lang dapat ikatuwa ng mga tatay na dadami na ang kanilang lahi at may magdadala na ng apelyido, kanyang apelyido, o lalo sa mga tatay, tuwang-tuwa kapag lalaki ang anak dahil may magpapatuloy ng apelyido. Hindi lang po dapat yun ang ikatuwa ng mga tatay, kundi ang pagiging tatay ay isang mabigat na responsibilidad. Ang magbigay ng pagkain sa araw-araw, ang mag-provide ng pangangailangan sa pamilya sa araw-araw. Subalit po, hindi ibig sabihin na dahil kailangan ng mga tatay na ibigay ang pangangailangan ng buong pamilya, ay uubusin o ibubuhos na lamang niya ang kanyang lahat na panahon at lakas sa paghahanap buhay para maituturing siya na napaka-responsabling tatay. Doon ko minsan kasi ang ating batayan na kapag sobrang hardworking ng tatay, overtime para kumita ng malaki at maibigay sa pamilya, masasabi nating napakabuting ama nito. Hindi nagkukulang
sa kanyang pamilya. Nasusuportahan o naibibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Tatandaan po natin na ayon po sa panalangin, unang prioridad pa rin ang Diyos na mabigyan ng kapurihan. Kaya po, ang higit na responsableng tatay ay kung paano niya binabalanse ang pagsamba sa Diyos at ang pagbibigay ng pagkain sa pamilya sa araw-araw. At kasama po sa pagkain na itinuturing ay ang pagkaing espiritual. Hindi lamang po kailangang busugin natin ang ating mga anak ng mga pagkaing material, na lahat ng uri ng pagkain ay ating ipapatikim sa ating mga anak at sa buong pamilya. Gaya ng ginagawa ng karamihan. Sasabihin natin, hindi namin ito nakain noong kami mga bata, pat kami mahihirap lamang. Ngayon, may pera na ako, bubusugin ko ang aking mga anak, ang aking pamilya sa lahat ng mga ito. Pero hindi po lamang iyon ang pagkain na dapat nating ipagkaloob o i-provide sa ating mga anak o sa pamilya, kundi po ang pagkaing espiritual din. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang mga tatay po, ang spiritual leader and chief educator. Hindi po ang ina ang spiritual leader. Gaya ng sa atin ngayon, kultura ng Pilipino, sa amin, ang aming spiritual leader ay ang mama, na tuwing gabi, bago tutulog, upo muna at kakanta at mananalangin. Paggising sa umaga, 5:00, bangon lahat, kakanta, mananalangin. Ang mama po yun. Kaya maliit pa ako, ay kinakanta ko na ang himnaryo, halos masaulo yung himnaryong ebangheliko, sa ulo ng mama yon. So siya po ang spiritual leader ng buong pamilya. Pero po, sa kultura ng mga Hudyo, sa Biblia, ang spiritual leader po ay ang ama ng tahanan. And the chief educator ay ang ama ng tahanan. So bilang spiritual leader and chief educator, mga tatay, nasa inyong mga kamay po ang pag-unlad, ang paglago, ang pagyabong ng pananampalataya ng mga anak at ng buong pamilya. Ikatlo po, ang tatay ay nagpapatawad sa kanyang mga anak. Sa panalangin po, sinabi muli dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hindi po sapat na akayin ng mga tatay ang kanilang mga anak sa pagsamba sa Diyos at pagbibigay ng kanilang pangangailangan, kundi naroon din po ang kahandaan ng mga tatay na magpatawad sa kanilang mga anak na nagkasala. Naroon ang kahandaang tanggapin ang mga anak na nagkukulang. Mahalaga po ang pagpapatawad at pagtanggap. Ito po ang magbibigay ng katatagan o emotional stability ng mga anak. Hindi po ang maraming salapi, hindi po ang maraming mga material na bagay ang magpapatatag ng ating mga anak, kundi ang ating affection, ang ating pagtanggap, ang ating pag-unawa sa ating mga anak. Bumagsak ang ating mga anak sa school dahil nahihirapan. Anong gagawin nating mga tatay? Pinatawag tayo sa school. Anong gagawin nating mga tatay? Pagalitan, garutihin, wala kang baon. Dahil bumagsak ka. Nasangkot sa droga o anumang mga krimen o anumang hindi magagandang gawa ang ating mga anak. Naglayas ang ating mga anak. Tumigil na sa pag-aaral nang hindi na natin nalalaman. Nilustay ng ating anak ang ating kabuhayan na buong buhay nating
pinaghirapan para makapundar. Anong gagawin nating mga tatay? Palayasin ang mga anak? Gulpihin ang mga anak na hindi nakaabot sa ating pamantayan bilang ama? Ang wika po ng ating Panginoon, patawarin mo kami, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Handa po tayong tumanggap at magpatawad sa ating mga anak na nagkukulang sa atin. Ikaapat po, ang tatay ay nagbibigay proteksyon sa kanyang mga anak. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso o iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Ang dakilang ama po ay prinoprotektahan ang mga anak sa anumang uri ng karahasan at kasamaan. Hindi dapat papayag ang mga ama na may makapasok na kasamaan sa buhay ng kanyang mga anak, na mahawa ng kasamaan ang mga anak, na andun ang ama na nagpoprotekta sa mga anak. Kaya dapat po ang mga tatay din ay pinoprotektahan din ang kanyang sarili na hindi mahawa ng kasamaan para hindi madala sa loob ng tahanan. Kung sa virus pa, yung tinatawag na sin virus. So hindi dapat mahawahan doon ang mga ama para hindi po magaganap din o makapasok ang sin virus sa tahanan. Ang mga ama po ang titingin doon at magpoprotekta. So kung magkagayon po, walang vowsy na magaganap sa mga tahanan. Ano pong vowsy? Alam nating lahat. Violence against women and children. Walang magaganap na karahasan sa loob ng tahanan. Hindi magagawa ng mga ama na magbuhat ng kamay at saktan ang asawa o anak man. Dahil ang ama, tungkulin niya na magbigay ng proteksyon sa kanyang mga anak. Hindi niya ipahihintulot sa kanyang mga anak na matukso o mapasama ang mga anak. Hindi niya ipahihintulot na madaig ng masama ang kanyang mga anak. Mga kapatid, kung may 4Ps, alam po natin yung 4Ps ng gobyerno, yung programang 4Ps ng gobyerno, 4 na P. Kung may 4Ps ang gobyerno, meron din pong 4Ps ang mga tatay. Ito po yung gusto kong baunin po ninyo mga tatay, itong 4Ps. Una po, pagsamba. Pangunahan ang buong pamilya, akayin ang buong pamilya sa pagsamba sa Diyos. Ikalawa po, pagkain. Provide food for the whole family. Pagkain, hindi lamang material na pagkain, kundi higit sa lahat, mahalaga sa lahat, ay ang pagkain espiritual. Patatlong P, patawad. Ipagkaloob po natin ang kapatawaran sa ating mga anak, sa sino mang nagkakasala sa loob ng tahanan. At ang ika-4 na P ay ang protection. Proteksyonan po natin ang ating buong sambahayan. Sa gayon po ay manatili tayong buo at ligtas bilang isang buong pamilya na naglilingkod sa Diyos. Dakila ang mga tatay. So manatili po ang inyong kadakilaan kung laging tataglayin ang mga ito. Ang Diyos po ang magpala sa lahat ng mga tatay. Hindi lamang dito, kundi sa lahat ng tatay sa buong daigdig. Amen.